Isang delivery truck driver si Sammy ng isang katamtamang laki na convenience store. 3 times a week ang regular na biyahe niya para pumick up ng mga paninda ng amo mula sa supplier nito. Tapos sa ibang mga araw naman ay nagde-deliver siya sa mga tindahan kung saan may bulk order naman sa kanila. Kadalasan, umaga hanggang alas 4 lang ng hapon ang biyahe niya. After noon ay wala na siyang gagawin. Kaya pwede na siyang makauwi sa kanyang inuupahang boarding house. Isa lang naman iyong kwarto at solo niya. Kung sakaling kailangan naman siya ng amo, ay pwede naman siya nitong tawagan at babalik siya agad sa tindahan nito. Tuwing makakauwi galing trabaho, ay imbes magpahinga ay nagtutuloy siya sa isang fitness gym para mag-workout. Bata pa si Sammy at nasa edad 23 years old pa lamang. Kaya masasabing nasa prime stage pa siya o kalakasan. Malakas siyang mag-workout at nagtatagal siya sa gym nang hindi bababa sa 2 oras araw-araw. Kaya naman, kung pagiging makisig ang pag-uusapan, maituturing siyang super hunk at may maipagmamalaking 6 na pandesal na nakasalansan sa sikmura. Isang araw, habang nakatambay siya sa harap ng boarding house at kumakain ng binili niyang saging sa nadaanang naglalako, ay naramdaman niyang nagri-ring ang kanyang cellphone. Kaya agad niya iyong kinuha upang tignan dahil baka ang amo niya at pinapabalik siya sa tindahan. Pero hindi. Ang tumatawag pala ay ang Tito Freddy niya. Isa rin itong driver sa embassy. 7 taon na iyong driver doon at masasabing isa sa mga pinagkakatiwalaan. Hello, Sammy. Kumusta? Ayos naman po, Tito. Nandito lang ako sa boarding house ko ngayon. Nakatambay. Kagagaling ko lang po sa gym eh. Bakit po? May offer akong trabaho sa'yo. Huh? May trabaho na po ako eh. Ano ka ba? Pareha lang yung trabaho mo dyan kung ikukumpara sa iaalok kong trabaho sa'yo. Pero temporary ka muna ng 1 buwan. Tapos magkakaroon ng performance review. Kapag nagustuhan nila ang performance mo, ay magiging regular ka na rito. Magiging driver ka ng mga VIP, ambassadors at diplomat na local at mga foreigner. Kapag nagkataon ay mas mataas pa ang sahod mo sa akin. Paano po ang trabaho ko rito ngayon? Magpaalam ka muna ng 1 month leave para kung sakaling hindi ka natanggap rito para sa regularization ay may mababalikan ka pa. May sahod ka pa rin naman para sa 1 buwan na duty mo rito. Kailan po ako magre-report dyan sa inyo? Pupuntahan muna kita bukas mga alas 5. Nasaan ka ng ganoong oras? Sa gym po. Sa unahan lang ng boarding house ko. 3 kanto. Okay, sige. Hindi pa naman ako sigurado sa oras. Tatawagan na lang siguro kita. Okay po, Tito. Sagot pa ni Sammy at pinatay na ang tawag. Agad na rin siyang pumasok sa loob ng boarding house upang kumain at makapagpahinga ng maaga. Lalo at mukhang magiging busy siya sa kinabukasan dahil may pick up siya ng mga paninda ng tindahan. Kinabukasan noon, buong maghapon busy si Sammy sa kaniyang trabaho. Mag-aalas 3 na nga siya nakakain ng tanghalian dahil naipit pa siya sa traffic noong pauwi. Kaya iyong estimate niya na bago mag-alauna ay nasa tindahan na siya at makakapagtanghalian na ay hindi nangyari. Matapos niyang maiparada ang truck ay umuwi na siya. May mga tauhan naman ang amo niya nang magdidiskarga ng mga panindang dala niya. Dumaan muna siya sa paborito niyang karenderya para kumain at noong makatapos ay saka umuwi. Umidlip muna siya ng mahigit 1 oras saka nagtungo sa gym. Habang nagwo-workout ay hindi niya napansin na naroon na ang tito niyang si Mang Ferdy.
kasama ang isang foreigner na amo nito na isang foreign diplomat. Sir, ano po yun? Sabi naman ni Mang Freddy. Pinuntahan lang namin ang pamangkin ko. Ayun oh. Si Sam po ba? Oo, pero hayaan mo lang. Huwag mo nang tawagin. Makikita naman kami niyan after ng set niya. Tapos muling nag-usap si Mang Freddy at ang kasama nitong matangkad na lalaki. Ilang saglit pa ay napalingon si Sammy sa may counter at napansin niyang naroon na si Tito Freddy niya. Kaya agad niyang iniligpit ang mga plates at bar na ginamit niya saka lumapit sa tiyuhin. Tito, nandito na po pala kayo. Sino siya? Anak, ito si Mr. Kalahari, isang foreign diplomat. Siya ang ipinagmamaneho ko ngayon. Siya ang kukuha ng serbisyo mo bilang driver ng anak niyang nakabakasyon dito sa Pilipinas. Hindi kayo gagamit ng official vehicle para hindi mainit sa mata ng mga masasamang loob at mga terorista. Kailangan magmukhang regular tourist lang ang anak ni Mr. Kalahari para mapuntahan niya ang lahat ng magagandang lugar sa Pilipinas. May dala naman siyang mga list ng tourist spot. Pero kung may alam ka pang magandang puntahan na safe naman, pwede mo rin dalhin. Sasamahan mo si Miss Kalahari 24/7. Huh? Wala akong day off? Gulat na wika pa ni Sammy. Sumabat naman ang lalaki. Yes, you have no day off because you will also the bodyguard of my daughter. Don't worry, in the Saturdays and Sundays, you will be paid triple. Your salary is 1,500 pesos, no any deduction, with 5,000 pesos allowance for gas and toll fee. Then in Saturdays and Sundays, your salary will be 4,500. Is it enough? Dire-diretso pang wika noong lalaking diplomat. Sabi naman ni Sammy, Teka lang tito, nakakaintindi pala siya ng Tagalog? Oo, kasi matagal na siya rito sa Pinas. Tsaka Pilipina ang asawa niya, kaya ang anak niya ay nagtatagalog rin. Yun nga lang, doon nag-aral sa Singapore. Kaya hindi rin masyadong nakakapamasyal ng Pilipinas. Nakagraduate na ng college, kaya bilang reward ang vacation trip sa Pilipinas. Tsaka, tito, bakit ako lang ang makakasama noon? Tapos, babae pala yun. Paano kung pagbintangan ako noon ng kung ano-ano? Sabi naman noong lalaki. Sammy, I choose you to be my daughter's driver and bodyguard because your uncle says that you are a good man. And I trust your uncle because he is a good man also. And I know him for a long time. Please, accept this job. I don't think I can find someone to accompany my daughter that I can trust, except from you. Would you accept my offer? Sabi naman ni Sammy. Okay. I will accept. I think I need at least a bolo to protect your daughter from any danger. Tumawa ang lalaki sabay sabing, Are you kidding? All of the bad guys nowadays uses guns for their evil scheme and you will fight them with a bolo? No way. Here, keep this. This gun is registered to me. You shoot anyone who will come near my daughter. You will be carrying my immunity as well. Sabi naman ni Sammy na nakatingin sa kaniyang tiyuhin. Anong sabi niya tito? Sabi naman ni Mang Freddy. Yung baril na ipapagamit niya sa'yo ay katulad ng baril na ginagamit ko. Nakarehistro sa pangalan niya. Kahit sino pwede mong barilin basta't nagtangka. At kahit makapatay ka ay walang magiging investigasyon dahil may immunity ang mga katulad nila. Hindi madadawit ang pangalan mo. Malaman lang ng mga pulis na isang diplomat o family member ng diplomat ang pinoprotektahan mo, ay papalayain ka na agad. Wala nang investigasyon. Pero kung sakaling may magmagaling na pulis na hulihin ka talaga, tawagin mo lang ako at kami ni boss ang pipick up sa'yo. Kahit nasa ang presinto ka pa.
Ora mismo. Labas ka agad at walang magiging record sa mga ginawa mo. Kaya tanggapin mo na ang bag na inaabot niya. Tinanggap iyon ni Sammy at tinignan. Nakita niyang may isang baril doon at 3 magazine na kasama. At may isang maliit na box na sa tingin niya ay mga bala rin ang laman. Let's go. Sabi pa ng lalaki. Tumango si Sammy at nag-abot ng 100 sa counter bilang bayad sa session niya ng araw na iyon bago lumabas ng gym. Inihatid muna nila ang diplomat na si Mr. Kalahari sa embahada bago sila nagtuloy sa bahay ng pamilya ng amo. Sabi ni Sammy, Kaya ko ba yun, Tito Fred? Oo, kaya mo yun. Medyo magpakabait ka lang dahil may katarayan kaunti ang babaeng iyon. Pero kapag napaamo mo yun at nakuha ang loob, panalo ka ron. Ikaw ang magiging driver noon tuwing mamamasyal rito sa Pilipinas. Teka, nakita mo na pala yun? Anong pangalan? Kali ang pangalan niya. Anong itsura? Medyo chubby, malaman, matangkad rin na babae at malaki ang kayamanan pero makinis at napakaputi. Maganda rin siya, kaya kapag iyon na in love sa'yo, malulunod ka talaga. Ha? Sa tingin mo, papatol ako roon? Ayoko mabaril ng tatay nun, no? Tsaka gagawin ko ito para sa malaking sahod at para na rin makapasok bilang regular na driver ng embassy. Hindi para manibak ng anak ng diplomat at mga ambasador. Ano ka ba, Sammy? Sinasabi ko lang. Wala namang masama kung sibakin mo. Basta ba, hindi ikaw ang nauna, given na yun. Alam mo ba, na kahit ako ay may nasibak rin. Isang anak ng ambasador, tapos misis ng diplomat. Siyempre, may pangangailangan ng mga ganon. Lalo at hindi naaasikaso ng mga asawa dahil busy palagi. Kaya kapag humihiling sa akin, ay pinagbibigyan ko rin. Wala namang masama roon dahil hindi naman kayo magkakaroon ng relasyon. Amang palipas init lang. Pagkatapos nun ay binayaran pa ako ng 20k ng babae. Iwalay pa yun sa bayad sa akin ng ambasador sa paghatid at pagbodyguard ko sa asawa niya. Noong pumasyal sa Baguio, pwede mong enjoyin ang trabaho mo. Basta, ang payo ko, huwag kang mangunguna. Hayaan mong babae ang kusang lumapit at humiling nun sa'yo. Saka mo pagbigyan. At kapag natapos na, ay balik ka na uli sa pagiging driver bodyguard mo. Huwag lalaki ang ulo mo na magiging feeling close dahil may nangyari na sa inyo. Manatili kang humble at magpakumbaba. Ganun lang ang teknik roon. Para sa mga susunod na bakasyon nila, ikaw pa rin ang ire-request na maging driver bodyguard. Hay, ewan ko tito. Mukhang negative ako dyan sa payo mo. Ano ka ba naman, Sammy? Payo lang naman iyon. Advice ba? Hindi utos. Nasa sayo naman kung gagawin mo o hindi. Binigyan lang kita ng ideya sa mga bagay na pwede at hindi. Siya nga pala, medyo haluan mo lang ng kaunting English ang pagsasalita mo. Dahil mababaw na Tagalog lang din naman ang alam ng dalagang iyon. At gusto niyang palaging may po at opo. Feeling niya ginagalang talaga siya. Dahil alam niyang salitang paggalang sa atin ang po at opo. Okay tito, malinaw na po sa akin. Sagot ni Sammy. Ilang saglit pa ay narating na nila ang isang malaking bahay. Noong bumusina si Mang Freddy ay may gwardyang sumilip sa loob ng gate. Itinaas naman ng matanda ang kaniyang ID at nakilala agad ng gwardya kaya pinagbuksan na sila ng gate. Saka ipinasok ang kotse sa loob. Ilang saglit pa ay lumabas na sila at naupo sa isang bakal na sofa sa may garden nang may lumabas na isang magandang dalaga. Siguro nasa mga 5'8" ang tangkad, bilugan ang katawan o chubby pero may maliit na bewang at makurba.
at talagang nagmamalaki ang kayamanan na unang mapapansin dahil sa suot na fitted na sando at naka-shorts lang iyon. Magandang umaga po, Ma'am Callie. Pati pa ni Mang Freddy. Yes, Mang Freddy. Good morning too. Is this him? My driver and my bodyguard? Yes, ma'am. Ito po si Sammy or Sam. My nephew. Professional driver, bodybuilder, trained in martial arts and hand-to-hand combat. Tinitigang mabuti ng dalaga si Sammy mula ulo hanggang paa. Tapos sinabing, "Take off your polo please." Yes, ma'am. Wika ni Sammy. Nakasandong itim pa naman siya na nakasapaw sa loob ng polo. Kaya noong hubarin niya iyon ay kitang-kita ang namumutok niyang muscles pati na ang biceps at shoulders. Okay, you look very fit and masculine, huh? Okay, Manong Freddy, you can leave now. I want to go to Tagaytay today. You know where is Tagaytay, Sam? Opo, ma'am. I know the place very well. Okay, so come with me. I will prepare for a while then we will leave. Sabi naman ni Mang Freddy sa pamangkin. So, iwan na kita rito. Ibinagay ko naman sa'yo ang number ni boss. Kapag nagka-problema ka, pwedeng ako o siya ang tawagan mo. Depende sa klase ng problema. Wika ni Mang Freddy na kumikindat pa sa pamangkin tapos umalis na. Let's go, Sam. Wika ng dalagang si Callie, kaya dali-dali nang dinampot ni Sammy ang kanyang backpack na naglalaman ng iilang bihisan. Tapos sumunod na sa amo. There's the car. Did you eat breakfast already? Opo, ma'am. Finish na po. Good. Don't worry. I just want to eat famous bulalo in Tagaytay, then hang out a little bit, then we go back here. Okay po. Muling sagot naman ni Sammy at nagtungo na sa itinurong sasakyan. Isa iyong Ford Everest kaya malaki at maluwag. Inilagay niya sa upuang katabi ng driver's seat ang kanyang bag. Tapos pinaandar ang sasakyan. Naroon lang naman ang susi, nakasaksak din sa keyhole. Nilibot niya ang sasakyan at nag-check kung anong meron sa likuran. Nakita niyang may ice chest roon, may toolbox, container na may tubig at isang maliit na maleta na kulay pink. Sa tingin niya ay damit iyon ng kanyang amo na si Callie. Mukhang may balak iyong mamasyal talaga ng malayuan dahil may dalang isang maletang damit. Nag-on na rin siya ng aircon para pagdating ng amo ay malamig na. Ilang saglit pa ay nakita niyang papalapit na si Callie. Naka-fitted na pants at naka-tube, pero may sapaw naman na cardigan jacket. Pagkasakay ay sinabing, "Okay, let's go." Agad nang pinatakbo ni Sammy ang sasakyan. Nagbaw pa ang gwardyang bantay noong dumaan sila sa gate. Kinawayan naman iyon ni Sammy. Bumiyahe na nga sila papunta ng Tagaytay. Ang buong akala ni Sammy ay mataray talaga si Callie, pero hindi pala. Mukha lang itong strict, pero madaldal din noong sila lang dalawa ang nasa sasakyan. Marami na ring tanong ang dalaga na puro tungkol sa background ni Sammy. Pagkarating sa Tagaytay ay saglit silang namasyal. Iniwan nila ang sasakyan at naglakad-lakad. Makalipas ang 2 oras ay sabi ni Callie, "Sam, let's go. I'm gutom na." Wika pa noon na pinipilit magtagalog. Sige po, mag-eat na tayo. Pumunta na nga sila sa isang kilalang restaurant at kumain. Matapos makakain, ay tumambay sila sa isang coffee shop. Binilhan din naman siya ng dalaga ng frappuccino,
na iniinom nito. Patuloy pa silang naglakad-lakad at noong pasado na 4:00 ay sinabi ni Callie, "Sam, can we stay here tonight?" Ha? Dito po, ma'am? Naku, no sleeping along the road po yata rito. Tumawa naman ang dalaga. "No, I don't mean that. What I mean is to continue pasyal here and hang out until 9 or 10 p.m. Then we will look for a hotel where we can sleep in." Yes po, ma'am. That is okay. But I think you need to have reservation po because there are many tourists here in Tagaytay. If you don't reserve a room, no available room in the night. Okay. Got it. Sagot naman ng dalaga, tapos sumakay na sa sasakyan. Nagpa-reserve nga muna iyon ng kwarto bago sila muling namasyal. Noong tumulim na, ay muli silang pumasok sa isang restaurant at kumain. Saka nagpunta sa isang bar. Enjoy na enjoy ang dalaga sa bar na kanilang napuntahan. Mukhang alam noon ang mga kanta na kinakanta ng banda sa harapan. Napapasabay pa ito sa pagkanta. Makalipas ang mahigit 3 oras nilang pamamalagi roon sa bar, ay nag-aya na ang dalaga na pumunta na sa unit na nireserve nito. Pagod na raw kasi at inaantok. Ma'am, is it okay if I will assist you? I think you're lasing na. Your step is not straight anymore. Yes, it's okay. I feel a little bit dizzy na rin, Sam. Wika noon at iyon pa ang umakbay kay Sammy. Si Sammy naman ay sa bewang noong humawak. Kaya nagmukha tuloy silang magkasintahan na naglalakad papunta sa unit. Pagkadating doon ay sabi ni Sam, "Okay, ma'am. I already gave you my number. Just text or call me if you need anything." "Huh? Who told you to leave me alone in the room?" What do you mean po, ma'am? I mean, come inside and accompany me until I fell asleep. You sleep in the couch. Okay po, ma'am. Sagot pa ni Sammy at pumasok na sa loob. Nakita niyang nagkalkal ng damit ang dalaga doon sa dalang maleta. At noong makakuha ay saka na pumasok sa banyo. Napailing na lang si Sammy sa nangyayari. Nakainom sila pareho ng kanyang amo, kaya hindi malayong kapag inunahan siya noon ay hindi siya makapagpigil at patulan niya iyon. Noong makalabas ang dalaga sa banyo, ay kasabay nito ang napakabangong samyo mula sa mga ginamit na shampoo at conditioner. Tapos humiga na sa kama. Wala naman kasing kwarto iyon. Studio type na flat lang. Kaya makikita rin talaga ni Sammy ang pwesto ng dalaga. Para pansamantalang mawala ang atensyon niya sa magandang dalaga, kaya napagpasyahan ni Sammy na kalkalin ang maliit na clutch bag na may lamang baril. Tinignan niya iyon tapos ay kinasa. Pinag-aralan niyang mabuti ang baril. Saktong-sakto iyon sa malaking kamay niya at tila ba nakakapogi tingnan. Noong magsawa ay muli niyang inilagay sa lock at ibinalik sa bag. Habang nag-aagaw ang antok at kamalaya ni Sammy, ay naririnig niya na panay ang pabalik-baling sa kaliwa at kanan ng dalaga. Hindi ito mapakali. Imposible namang naiinitan, malakas nga ang aircon at halos manginig na si Sammy, lalo at wala siyang kumot. Nang marinig niya ang boses ng dalaga. "Sam, come here. Sleep with me." Nagulat pa si Sammy at hindi sigurado kung totoo ba ang kaniyang narinig. Ano po, ma'am? "I said, come here. Sleep beside me."
Doon naging malinaw kay Sam ang sinabi ng dalaga, kaya nahiga nga siya sa tabi noon. Sam, please hug me. Muling wika ng dilag, kaya niyakap iyon ni Sammy mula sa likuran. Hindi rin naman nagtagal ay nakatulog na ang dalaga. Doon na nakahinga ng maluwag si Sammy at nakatulog na rin, lalo at nasa loob na rin siya ng kumot noong dalaga. Kinabukasan noong magising si Sammy ay nagulat siya dahil nakayakap sa kanya ang magandang dilag. Nakaharap na iyon sa kanya, kaya naman kitang-kita niya ang maamo nitong mukha at ang nakakapagtaka dahil kahit matagal na itong tulog at papagising na nga ay napakabango pa rin ng hininga. Amoy mentol pa rin na parang amoy toothpaste pa rin. Saglit niya itong dinampian ng maliit na halik sa noo. Tapos inilayo na ang kanyang mukha para hindi na siya maakit pa. Baka makagawa pa siya ng mali. Nang marinig niyang nagsalita ang dalaga. Who do you think I am? Your granddaughter? Sabi naman ni Sammy na biglang kinabahan. I'm sorry, ma'am. I don't mean to do that. Sabi naman ng dilag. Kissing me while asleep is okay. What's not okay is kissing me in the forehead. I'm not your granddaughter, right? Huh? What do you mean po? Takang tanong pa ni Sammy. Let me show you how. Wika pa ng dilag, sabay tumayo at inupuan siya sa may bewang at tinawid ang distansya ng kanilang mga labi. Dahil sa ginawa ng dilag, ay may bagay na nabuhay kay Sammy. Natawa pa ang dalaga at unti-unting bumaba at inasikaso ang kaibigan niya sa baba. Nagpatianod na nga si Sammy at hindi na rin nakapagpigil at lumaban na rin. Binigay niya ang gusto ng dilag. Sa isip niya pa ay bahala na kung mawalan siya ng trabaho pagkatapos noon. Ang mahalaga ay hindi naman siya ang nanguna. Pwede iyon tawaging self-defense. Gumanti lang naman siya dahil siya ang inunahan. Matapos ang isang oras na paggawa ng masayang bagay, ay pareho silang bumagsak sa kama na pagod at hinihingal. Sammy, as expected, you're so good and magaling. Let's do it again. Nanlaki ang mga mata ni Sammy dahil hindi pa nga siya nakakabawi sa paghingal pero gusto na uli ng dilag. Kaya wala siyang nagawa kundi gawin ang kahilingan ng magandang amo. Baka isumbong pa siya sa tatay noon kung mabibitin. Nanatili nga sila sa silid na iyon buong maghapon. Halos papalubog na ang araw noong magpasya ang dalaga na mag-check out. Kumain muna sila sa isang restaurant at binanatan ni Sammy ang bulalong baka para makabawi sa panghihina. Mukha lang mahinhin ang dalaga, pero kapag ginawa na nila ang bagay na iyon ay nagiging sobrang bangis na noon at hindi mapigilan ang gusto. Noong makauwi ay binigyan si Sammy ng isang kwartong matutuluyan. Stay-in din daw siya dapat dahil panay rin naman ang alis ng kanyang among dalaga. Noong sumunod na araw ay nagtungo naman sila sa isang resort sa Lian, Batangas. At after noon ay sa Baguio naman, Ilocos at Pagudpud. Halos tuloy-tuloy ang nationwide tour ng dalaga kasama si Sammy. Maliban sa pagiging driver at bodyguard ay nagiging tagapuno rin siya ng pangangailangan noon. Ayaw na ayaw ng dalaga ang nakukulangan. Kailangang palaging sagad at walang naiiwang bakas. Kaya naman, palagi ring pagod si Sammy.
Pero sa kabilang banda ay na-enjoy rin naman niya ang karagdagang trabaho na pinapagawa sa kanya dahil napakaganda rin talaga ng dalaga. Kahit pa araw-araw na nila iyon ginagawa, ay nananatiling magalang at humble si Sammy. Hindi niya pinapangunahan ang kanyang amo. Palagi niyang tinatanong kung anong gusto nito. Hindi rin siya nagsasalita kung hindi naman siya nito tinatanong. Makalipas ang isang buwan, ay bumalik na ang amo ni Sammy na si Miss Callie sa Singapore. Pero bago iyon umalis, ay binigyan siya ng 50,000 pesos. Ipinag-shopping rin siya noon ng mga pantalon, damit, bag, maleta at rubber shoes. Nangako rin iyon na taon-taon ay muling dadalaw sa Pilipinas para mamasyal. At si Sammy ang kukunin niyang driver at bodyguard. Binayaran din ng malaki si Sammy noong ama ni Callie at nagpapasalamat iyon dahil naging ligtas ang isang buwang pananatili ng kanyang anak sa Pinas. At kitang-kita niya raw na masaya iyon sa naging bakasyon. Hindi na rin muli pang bumalik si Sammy sa pinagtatrabaho ng tindahan dahil naging regular driver na siya ng embassy ayon na rin sa recommendation ng diplomat na si Mr. Kahalari. Noong sumunod na taon ay muling nagbakasyon si Callie sa Pinas at hindi ito mag-isa. Kasama nito ang foreigner na pinsan. Ang buong akala ni Sammy na hindi na mauulit ang kanilang ginagawa ni Callie dahil may kasama na ito sa kwarto pero mali siya. Dahil mas lalo pang naging exciting ang mga tagpo dahil kasama ang mas batang pinsan noon sa kanilang laro. Bale, 3 na sila na magkakasalo sa kasiyahang ginagawa habang sila ay nasa bakasyon. Wakas. Ayun, my loves. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Sir Sammy. Sana inyong nagustuhan ang kwentong ito. Bago matapos ang videong ito, ay sana mag-subscribe ka na rin muna para makasama pa kita sa iba pang maraming kwentong i-upload ko rito. Mag-iwan ka na rin ng bakas o kaunting mensahe para sa akin para alam ko na nakasama kita sa kwentong ito. Salamat my loves ha. See you in the next story. Bye-bye and take care.